Okay, so good morning. So kung mapansin nyo, nabawasan na to. Bala kong ubusin to, tapos i-display natin dun sa baba na pwesto natin. Nakalagay lang sila sa mga mineral bottles. So ito naman, ito mukhang good batch to. Pero palagay ko wala pang, wala pang ugat. Pero at least wala tayo nakikitang yung nagaganito. Usually kasi pag naganyan na siya, mamamatay na siya. So ayan, namatay na. Ayan. Ta-transfer na natin iba dyan. Tapos dito naman, so inaantay lang natin kung kailan makakagawa to ng buto. Ayan, mga basil. So ito naman tinanim natin dito. Ayan, sa naka-nutrient sila. Kahapon nag-refill na tayo dyan. So yung dito hindi to masyadong lumalaki. Pero yung nandito sa part na to, yan, napapansin ko lumalaki. Tapos kung ito, nung last 2-3 videos natin, hindi pa siya ganito kalaki. So maganda yung reaction niya. Maganda naman din yung pwesto niya. Ito kasing type ng lettuce na to, kahit hindi masyadong maaraw, maganda daw siya tumubo. So kita ko naman. Tapos ito yung mustasa natin. Maganda talaga tubo nitong mustasa na to. Yan, lumalaki na sila. So ito, may nakikita lang tayong tinatawag nilang tip burn. So hindi ko sure kung bakit. So ito rin, okay naman yun. No? Nagkataon lang na mataas, long stem sila kasi nga dun sila, diyan ko sila pinunla, tapos akala ko magiging maayos pero hindi naman masyado. So ito naman, itong romaine lettuce, ito sigurado kailangan talaga nito ng medyo maaraw-araw talaga. Kasi kung mapansin mo yung pagitan ng mga dahon niya, mahaba. Yan, bago magdahon, mahaba. So mapangit yung tubo niya. So baka tanggalin din natin yan. Siguro kainin na lang din natin. Hindi na natin patagalin. Tapos yung mga olmeti na seedlings natin doon, o kaya yung mga seedlings natin na nandun, yan na lang i-transfer natin dyan. Huwag na natin patagalin. So ito yung mizuna natin, ito yung mga basil natin. Yan. So ito nga pala, itong mga stems na to, ito yung galing dito. Kaya medyo mukhang nakalbo. Kasi tinrim nga natin sila, kinuwaan na natin silang stem. Tapos itong punla naman na to, galing din siya dito. Yan, galing siya dyan. Kasi may mga namamatay talagang mga halaman. Siguro tapos na yung life nila. Usually mga 3 to 4 months. Napapansin ko na kailangan mo na silang palitan. Tapos sabi nila, pigilan mo daw silang magbulaklak. Pero since medyo matatanda na rin kasi itong halaman ko na to, hinahayaan ko na silang mamulaklak. Tapos tingnan natin kung makakuha tayong buto. Kaya magpupunla na lang tayo ng buto galing sa kanila na lang din. May mga buto pa naman ako dyan. Hindi ko sure kung tutubo pa. So ito yung mga natira dito, mga romaine. Hindi kasi maganda talaga ang tubo. Susubukan ko silang itanim diretso sa lupa, doon sa isang pwesto ko doon. Inaayos ko lang. Ito naman, Japanese mustasa natin. So diniligan natin to mga 2 days ago. So mabilis siya eh. Ibig sabihin mabilis na rin siyang lumaki. Papansin nyo na rin naman sa sanga niya. Lumalaki na nga siya. Tapos ito, nililinis ko na lang din to. Maganda tubo nila kahit partial shade yung mga basil natin. So kung mag-aalaga kayo, basil pwede kung hindi masyadong maaraw. Ito naman, ito yung namukbang ng mga ibon. Hopefully, lumaki na siya. Kasi 3 dahon yung nakuha sa kanya. Tapos ito, talong natin, laki na siya oh. Hindi ko lang kung anong date ko yan eh. Pero mga 2 buwan na siguro yan sa akin. 2 buwan. Tapos dito, ito naman, ito yung may mga mas matatagal na araw. Yan. Mas mabilis lumaki yung mga mustasa. Yan. Ayun, romaine lettuce yun. Romaine lettuce. So, nailipat natin siya dyan ng mas maaga. Kaya hindi na siya masyadong leggy, kumbaga. Kasi nga, medyo may sapat na siyang araw dyan. Kahit pa paano. Ang mahirap lang dyan, pag nagre-refill ako ng tubig. Kasi akyatin ko pa eh. Sasampa pa ako dyan, akyatin ko. Bubuksan ko, refill. Medyo masikaso, pero kaya naman.
So kung may pwesto kayo na diretsong sikat na araw, mga 6 to 8 hours na araw, maganda talagang pwesto yon. So ito yung pinuron natin. Mapansin nyo, umuusbong na siya. Oh. Pero wala pa akong nakikitang bunga. Dati kasi maliit pa lang sila, nung cuttings pa lang sila. May nakita na akong bunga, kaya pag may umusbong na bunga dyan, medyo kaya kong ma-identify kung bunga nga siya o hindi. Sa ngayon, wala pa. So, tingnan natin yung iba. Okay, so ito malamang papatayin ko na to kasi matagal na rin to sa akin. Isa tong Mizu na nung July pa. July pa to eh, so matagal na siya. Tapos, ito naman, mga mulberry natin. Didiligan na lang natin mamaya. So, ito naman yung nursery natin dito. Yan. So, nakababad lang sila sa water nutrients natin. Yan, may ano dyan, Olmeti, yan, Olmeti. Yung Tiberius Romaine yan, pero ibang variety yata. Or ibang brand, yun, ibang brand. So, may pechay din tayo, kasi maliliit pa sila. Yan, pechay, may mustasa, lettuce, yan. So, inaaral ko pa. Yan. So, yan, magre-refill din tayo ng mga kangkong natin. Ito kasi yung binibigay ko sa mga ibon eh. Pero, balak ko na rin itigil yan. Tapos malamang tanggalin ko na rin tong ibang kulitis dito. Pero ang maganda sa kulitis, kahit hindi masyadong maaraw, tumutubo naman siya. Pero napansin ko, mga ganito lang siya kalaki. Pero pag diretso sa araw, yan, magiging makapal yung stem nila. Tapos mataas sila. Abot sila doon. Yan. Pero pinutol ko lang eh. So malamang itanggalin ko na sila. Nakikita niyo yung parang tinik-tinik na yan. Yung mga tinik-tinik nila. May buto yan. Yung last kong tinanggal dyan, may mga buto akong kinuha tapos itinanim ko. Ayun nga sila, yung mga binhi nila, ayan. Mga amaranth or colitis na kung tawagin. So, dito tayo. Ito naman, itong mint ko. Itong mint, hindi ko sure. Baka mag-propagate tayo niyan. Pinag-aaralan ko pa. Pero pwede naman daw mag-propagate, i-cut lang natin. Kaso kasi nakikita ko dito masyadong manipis para gumawa ako ng cuttings. Doon kasi sa mga video na nakikita ko, medyo makapal-kapal na yung puno. So ayan dito. Once na maklear to, tatanggalin natin yung basil dyan. Lalagyan natin ng mga gulay yan. Mustasa, pechay. Yun yung ilalagay natin yan. Pwede direct sa soil. Direct sa soil. Pero meron din tayong mga nakatanim sa ganito, sa mga cup, refillable cup. Yan, gagawa rin tayo niyan. Para may side by side comparison din tayo. So may mga pros and cons din kasi yan. So ayan, mga lemon basil, Thai basil, tapos sweet basil. Tapos meron tayo dito yung bell pepper. Ayun, nandun sa likod eh, hindi masyado makita eh. Pero bell pepper to, itong puno na to. Tapos may bunga siya doon. Dito, kita yung bunga dito eh. Ayun, bunga, bell pepper. Ayun, yan. Bell pepper. So, ang maganda pag nakatanim naman sa lupa, kahit tubig na lang ang pandilig mo, hindi mo na kailangan ng nutrient solution. Pero baka makatulong din kung nutrient solution. Pero mostly yan, yung mga nakatanim sa lupa, tubig lang, galing sa gripo. Kasi ito, natuyo na, lalagyan natin ng lalagyan ko ng nutrient solution mamaya. Mga mustasa to, mga mustasa. Yan. Tapos ito, yan, romaine, no. Medyo leggy nga talaga yung romaine. Pero dito, sa part na to, medyo okay siya. Yan. Tapos, ayan. So, yan, pupunuin natin yan. Ayusin lang natin. Yun lang. Bye-bye.